OFW Assistance Advocates Leader, chairman po ng OFW Assistance Advocates Leader. Napakatagal ko na po pinaglalaban tong balikbayan boxes scam. Kasi I have 15 chat box na ang bawat isa nasa 100 mahigit. Pero until now, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon yung ating balikbayan boxes. So kung saan na ako lumapit, media, ilapit na sa media. Mayroon pang iba na lumapit na kay Rapid Tulfo, nagbigay ng referral dalhin sa Bureau of Customs, wala pong nangyayari. So ang ginawa ko, total nung umuwi ako rito, sa akin ko na lumapit, pinush ko ng pinush until now. Nakikipaglaban ako rito sa Senado, na ilapit ko na kay sa ating mga senador. Pero nung nag-request tayo ng letter na magkaroon ng resolution, kasi gusto ko magkaroon ng investigasyon. So, until now, wala pa rin investigasyon. Ang nangyari, naglabas ng resolution si Senator Lito Lapid. Nagulat na lang ako, walang nangyayaring investigasyon. Yung pala, binitiwan na ni Senator Lito Lapid, pinasa na niya sa committee ni Rapid Tulfo. Makita-kita ko nung mga nakapost sa TikTok, kaalyado pala ng BBM si Lito Lapid. Pero sir, may tanong ako. Noong panahon ni previous President Rodrigo, ano nangyayari pa? Takot sila eh. Takot sila. Alam mo, ito rin, gusto kong sabihin din ha. Sa 13 years ko sa OFW, nung naupo lang din si Tatay Duterte, doon ko lang na lasap na mahal kami ng bayang Pilipinas. Mahal na mahal kami ng presidente namin. Kasi sa akin nung na-experience mo na sa pagkabansa. Pero hindi ko naranasan ganito. Pag pinadala mo yung OFW box mo, legal naman yung pag-send mo, no? Tapos ititinggan nila yun sa dapat didimanda sila. Dapat sana. Kaya nga gusto ko magkaroon ng investigasyon. Kasi dyan sa investigasyon sa Senado, magkakaroon tayo ng oath. So kailangan nakataas yung mga kamay natin. Bawal tayo magsinungaling. So hindi sila makakapagsinungaling kung nasaan na yung mga bagay. Kasi may hawak po ako, yung mga bagahe po ng mga OFW is naibenta na. Ano na po nangyari ngayon? Wala na. Kaya nandito po ako ngayon kasi tumawag ako ng Huwebes, pinapabalik nila ako sa legislative ni Rapid Tulfo at sa legislative ni Lito Lapid para alamin ko kung kailan magkakaroon ng hearing. Yun lang po, kaya nandito po ako ngayon. So, yun lang po muna sasabihin ko. At panawagan ko kay sa ating mahal na Pangulong Duterte, sana po panahon na rin ang pagkakaisa natin at mabalik po kayo sa pwesto para sa aming mga OFW. Dahil nung naupo kayo, doon po namin nalasap na mahal niyo po kaming mga OFW. Ngayon po, wala. Doon yung nararamdaman sir yung pagka kung gaano ka makamasa si Pangulong. Dinala niyo na po ba yan sa kusto, Dami yan. sir? Pumunta na kami ng custom, kuya. Useless lang din ito. Sinasabi ko na sa inyo, useless lang yung referral na. Kung hindi kayo viral, hindi kayo papansinin yan. Kinakailangan muna, pag viral ang issue, hindi nyo ba napapansin? Kinakailangan viral muna ang issue bago kayo papansinin. Hindi, kasi pangalawa na namin to. Nung may base pumunta kami. Pumunta kami ng custom. Ganun pa rin, pasa kami sa may cares ng custom. Sa may pair kami. Pinasa sa may cares. Tapos, pagdating namin, pinasa na naman kasi kami sa may sikat para natin. Kung saan yung pagsakan ng cargo. Ngayon, nagpasa kami na itong mga pamilya namin lahat. Pinatrace namin. Trace nila, yung isa kanya, na-trace, nandun, kaso hindi nila ma-release yung mga box namin. Kasi, kapag hindi daw nagbabayad yung ng embassy na ng Kuwait, hindi nila i-release. Kasi mahigit 1 million na daw hindi nila nababayaran. Kaya, nagpabandon lahat ng box namin, hindi nila mapalabas. Grabe, ang dami niyo na palang Para na to, almost isang taon na mahigit yung iba. Mama, itatanong ako. Yes, Pag galing sa Kuwait ba, pag pinadala yun sa cargo carrier, hindi ba fully paid na yan? May insurance na yan? Oo, lahat. Oh, wala silang karapatan harangin. Dapat i-release nila yan dahil yan ay magmula sa Kuwait. Bayad na lahat yan. Bayad nga,
kuya Lumapit kasama na sila kay nila. Rapitol po. Eh, Wala mangyayari dyan. Ang buhay Wala kasi yan. hindi na Hindi ka viral. Ang cargo courier doon, Sa dami bigayin ng nyo. Hindi ka na viral. Hindi kayo papasin Ito ah, yan. alam niyo yan. Bigayin nyo. OFW. Yung Ang cargo dami galing sa yung Kuwait. ito nilapit ninyo sa istasyon niya. pang ano na lang. Hindi napapansin yan. Kailangan ma-read muna kayo, mag-viral muna kayo bago kayo papansin ng tao. Tama po kayo, sir. Mag-viral na kayo. Ngayon, pag viral na sa issue, sasakay na yan sila para marami na siyang followers. Nakikita yan. That's why. Ibig sabihin, Tama. yun ang tatak ng tulpo. Mga walang Ever since talaga yan, yung tatakpol po, hindi talaga ako, ano dyan. Alam mo dyan sa Hindi mga talaga ako sa lupa marami dyan, na wala ako nung- na-encounter ng mga kalisor din. Gusto niya, gusto na Rapitol po ma-identify siya as hero ng OFW. Kailan? Yung totoong hero. Kunyari lang yun. Ano ba? Kunyari lang yan, hindi totoo yun. Ay, sabi ni BBM pa noon, bago pa lang upo siya, huwag ninyong pahirapan ang mga anak ng OFW, asikasuhin nyo. Nasaan na ngayon? BBM! Wala nga yung bigas eh. Wala kayong bigas? OFW pa kaya? Oo. Oh, di ba? Yung pangako ni Rapitol po na sa OFW. Wala rin kwenta. Kaya mga kababayan natin sa 2025, tandaan nyo yung kandidato ng administrasyon, huwag nyo iboto. Yan lang. Oo, wala. Down nyo na lahat kahit ang pangako nila. Lahat ng mga OFW sa buong mundo, huwag nyo iboto ang kandidato ng administrasyon. I-zero ninyo. Yan. Mani pa yung bumabalik. Ang Zero ilang ninyo, yan. huwag kayong boto. Oo, naki-BBM na ngayon. Oh. Sino mo? Si Manny Si Pacquiao. Manny Pacquiao, Di wala ba, nang alam. di ba nung eleksyon, panay banat yun, sabi niya nga, Udal, makipag-debate ako dyan one-on-one. Kaya nga nakakapagod. Grabe ang politika talaga, eh, no? Sobra. Kasi titingnan natin, ako po ay natatawa kayo. Ako na iinis bilang OFW. Pagka-dictate, sasabihin niya pa agad na, hinahinay lang po, ibig sabihin niya lang, kasi hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Wala na nga po yung Tama. Ano ba? Si Mobile budget din sa amin. Patay mo po yan si Dito Estrada. Bias yan. Medyo talaga. Ano ko siya ha, kababayan. Ano din natin. Masarap na naman. Kulang siya doon. Ano? Basta po si Pasir. Kasi sila Kausap ka ba sabi? matalinong tao. Kasi may issue siya. Pero si Dito, Hindi ako nakain. malibasag na tulong. Pagkakap niya tulungan. May pasabi ka na po. Hindi, may tago ako. So, hindi ako sanay magsalita. Kasi hindi ako lumaki na Ayun, sir. Ano, Mami, sige po. Ganyan. Saan ka Mindanao ka? Wag lang ibuto sa kanan. Davao. Ni Dito Estrada. Tapos Davao, Manila. Yung ano namin sa bahay, Tagalog ano lang. Pag kunwari mamigay lang ka na si, ako na lang papakin mo pagkain. Kasi kawawa naman yung mga DDS talaga na sa amin, ang kinabang yung mga ano. May message mga ko. Tapos ay hindi nila ako wala Ayun, si ako, pupukin natin siya kasi Kalinino. Ayun. At saka si Morales, si Bantan. So, yan eh, pupukin natin kasi talaga mag-fight yan sila. Si Vic Rodriguez, attorney. Buto natin yan, saka si Green Joe. Pero i-required mo lang lahat ng ililista mo doon pag may rally na doon para kinakailangan natin ng proof, ebidensya. Yung katulad ngayon, nandito kayo. Picture kayo, send nyo sa akin kasi yung hindi makapasok ko. Kaya ako kukuha ng mga tao. Ako lang kasi yung lumanap. Thank you, Mami. Thank you po. So ang gagawin nyo po, bawat pagtitipo na katulad dito, Sasama sila eh. Araw-aga. Nagabi pa kami mga OFW dati, no? Na talagang huwag daw pag-ibisig. Busy. Once may type C ka dyan, pero Ginamit ko pa sa isa. Text mo na lang. saan? Saan ba Ka-charge na siya. Tropang